Check, 1, 2. Naririnig po ba ako ng maayos? Class, naririnig po ba tayo ng maayos? Yan. So, maraming salamat po sa mga sumagot. Check lang. Ayan, so, okay. So, maayos naman po. At wala naman pong kahit anong ingay na naririnig. Ayan, so, okay. Good evening po sa ating lahat, no? Okay, so ang topic po natin ngayon, okay, is the Philippine National Police Laws and Histories, no? Okay, so bago ang lahat, no, ako po pala si Sir Brian Rodado ninyo, no? Ako po yung makakasama nyo sa lecture natin ngayong gabi, okay, which is the PNP Law and History. Okay, sir, ano-ano po ba yung mga pagdadaanan natin when it comes in this, okay, topic? Okay, so ito po yung mga pagdadaanan natin dito. Ayan. So, unang-una sir, pag-uusapan po natin, okay, yung tinatawag po nating history of the Philippine National Police, no? Paano ba nagsimula? Okay, ano bang pinakaunang klaseng pulis okay na meron tayo dito sa ating bansa, na meron tayo dito sa sa Pilipinas. Okay? Na dati, 'di ba, meron tayong tinatawag na Philippine Constabulary, di ba? Okay? Na kung saan pinamumunuan pa po yan ng mga tinatawag nating Amerikano dati, di ba? Okay, bago magkaroon ng Philippine Constabulary, di ba? May mga sinauna pang pulis na nauna diyan. Okay? Pero hindi talaga tunay o hindi talaga sila okay, Pilipino. Okay, mga taga-ibang bansa yan dahil sinakop tayo ng ibang bansa, may mga pulis okay na namahala dito sa ating bansa. Okay, tapos dumating yung Amerikano. Ayan, so doon na nagsimula, nagkaroon na tayo ng mga sariling okay, kapulisan, no? Hanggang sa naging Philippine National Police na. Okay? Ano pa sir, pag-uusapan din natin yung tinatawag po nating laws okay, and related to the PNP. No, ano-ano po ba yung mga okay, batas okay, na konektado okay, sa ating mga kapulisan, no? Pag-uusapan po natin yan dito. Pangatlo, sir, andito rin po yung tinatawag po nating Philippine National Police, the entire okay, organizations of the PNP. Okay, ano bang nangyayari sa loob diyan? Ano ba yung mga mandato nila? Ano ba yung tinatawag po nating mga power and functions at paano ba kumikilos o gumagalaw okay, yung ating mga kapulisan? Okay, and other department and agencies, siyempre, pag-uusapan din po natin dito, sir, okay, yung mga tinatawag po nating department, okay, na connected doon sa tinatawag po nating PNP. Ano pa, sir? Agency na namamahala sa tinatawag po nating Philippine National Police. And also, sir, okay, pang-apat na topic is the seal and symbolisms, no? Yung tinatawag po nating badge at yung tinatawag po nating logo okay ng ating mga kapulisan. So, bakit natin kailangan pag-aralan yan, sir? So, napaka-importante kasi ng mga to. Okay? Unang-una, sir, ito yung mga madalas okay, nakikita o lumalabas sa okay, PNP entrance examination. Okay? So, sir, ano-ano po muna yung mga kailangan natin pagdaanan dito? So, una sa lahat, syempre, bago tayo pumunta okay, sa pinakamadugong topic, no, medyo mahirap na topic. Pag-usapan muna natin yung mga tinatawag natin basic topic. No, kailangan muna nating intindihin. Ano bang ibig sabihin, sir? Okay, ng salitang pulis at ano po ba ang kanyang pinanggalingan? Ayan. So pag-uusapan po muna natin dito yung tinatawag po nating etymology, sir. Okay, when we say etymology, ano ba ang ibig sabihin nito? Okay, pag sinabi natin etymology, okay, walang ibang ibig sabihin yan kundi yung tinatawag po nating pinanggalingan o kaya pinagmulan. Okay, so saan nga ba nagsimula talaga ang salitang pulis, no? Ang pulis ba talaga, ang tunay ba talagang definition niyan is yung sinasabi nating mga tao ngayon? Okay, na kung saan sila ang nagpapatupad ng batas, no? Yan ba talaga yung pinakaibig sabihin ng salitang pulis, no? Okay, unang-una sir, okay, yan. Okay, unang-una, saan ba talaga at anong
lingwahe ba talaga ang pinagmulan ng salitang pulis? Okay, unang-una sir, nagbigay ang salitang Greek word, no? Sir, bago maging politia, no, bago maging politea, meron pa talaga yung isa. Okay, ano 'yan sir? Yung tinatawag po nating police. Okay, police. Sir, ano bang ibig sabihin ng salitang police pagdating sa tinatawag po nating Greek word? Ayan. Ano bang ibig sabihin yan? Pag sinabi daw nating police in the Greek word, ang ibig sabihin lang po neto is state or government. Okay, state or government. State or government. Pag sinabi po nating state or government, ano bang ano niyan? Ano bang ibig sabihin pag sinabi po nating police, no? Ganito lang siya. Ang tinutukoy lang po dito is yung tinatawag po nating lugar, no? Gobyerno. Okay, the state, the entire state. Okay, yan lang po yung tinatawag nating police. Okay, na binigay ng tinatawag po nating Greek word. Ano pa? Pangalawa, ang pinahayag niya naman is yung tinatawag po nating politeia. Pag sinabi naman natin politeia, okay, nanggaling pa rin po yan sa tinatawag po nating Greek word. Okay, na ang ibig sabihin naman po dito is used to describe the group of civil officer or governing of the city and not necessarily armed men guarding or policing of the city. So ibig sabihin sir, ang pinapahayag naman daw ng tinatawag po nating politeia, okay, politeia is what, okay, the entire government. Okay, the entire government. Yan, nakalagay naman pala dito, no? Ayan, no? Okay, the entire government. Ibig sabihin, ito yung tinatawag po nating pamahalaan. Okay, sa Tagalog, yan yung tinatawag nating pamahalaan. Yung mismong gobyerno, yung mismong pamahalaan sa isang lugar. Okay? So that is politeia. Okay? So ulitin natin ha, pag sinabi natin police, no, tandaan lang po natin pag sinabi natin police, okay, ang ibig sabihin lang niyan is state or government. Ang ibig sabihin, ito lang po ay isang lugar, okay, na kung saan, okay, andun yung tinatawag po nating government. Okay, ano pa sir? Andyan din yung tinatawag po nating politeia, nagbinigay pa rin ng tinatawag po nating Greek word. Okay, when we say when we say politeia, it is the entire government, yung mismong pamahalaan sa isang lugar. Okay, ano pa sir? Pangatlo, ayan, pangatlo, ito naman po yung binigay ng Roman word. Ayan, ito naman po yung binigay ng Roman word, yung salitang politia. Okay? Yung salitang politia. Ngayon, sir, kung ang police, ang ibig sabihin niyan is state or government. Pag sinabi naman natin politeia, the entire government or yung mismong pamahalaan. Okay, pag sinabi naman natin politeia, sir, na nanggaling sa Roman word, ano naman pong ibig sabihin niyan? Okay, ang ibig sabihin naman daw po dito, class, is to govern, no? Which is means civil administration. Ang ibig sabihin pala dito, class, is yung mga taong namamahala sa loob ng gobyerno. Okay? Magkaiba sila ha. Pag sinabi nating politeia, politeia, pamahalaan. Okay? Sa isang lugar, sa isang bansa. Pero pag sinabi natin politeia na nanggaling, no, so politia na nanggaling sa Roman word, ang ibig sabihin naman daw neto is yung mismong namamahala. Okay, lagay natin dito para ano? Okay, para malinaw. Ito yung tinatawag po nating pamahalaan. Yan, pamahalaan. Pangalawa sir, pag sinabi nating politia, yan naman daw yung tinatawag nating mga namamahala. Namamahala. Okay? Ibig sabihin, sir, tao pala ang tinutukoy pag sinabi po nating politia. Pero pag sinabi po nating politeia, yan naman po yung mismong pamahalaan. Okay? Pamahalaan sa isang bansa. Pero pag sinabi nating politia, okay, politia, ang ibig sabihin naman po niyan mga tao, okay, mga namamahala sa isang gobyerno. Okay? So ngayon, sir, ang salitang pulis, saan ba talaga nanggaling yan? Ayan. So sir, ang salitang pulis, saan ba talaga siya nanggaling? Okay, it is derived from originally in French word. Okay? Yan na talaga yung pinaka-definition. Okay? Yan talaga yung pinanggalingan ng salitang pulis. Diba? Yan talaga yung pinanggalingan ng salitang pulis sa French word. Okay, sir. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng pulis pagdating sa French word? Okay, ang ibig sabihin lang naman daw dito, okay, ito daw po ay ginamit
no, para sa mga tao na inutusan ng ating gobyerno para magpatupad ng batas, no? Okay, andyan na. It is used to those authorized people who enforce the law. Okay, sila daw ang tinatawag nating mga pulis. Okay, ibig sabihin sir, ang pulis din pala, okay, ay tumutukoy rin po pala ito sa mga tao. Okay, na kung saan itong mga taong to is inauthorize sila ng ating gobyerno, okay, pinasunod ng ating gobyerno, inutusan ng ating gobyerno para magpatupad ng batas. Okay, ibig sabihin pala sir, ang salitang pulis, yan pala ay isang broad word. Okay, bakit? Kasi pag sinabi natin pulis, okay, kitang-kita naman sa definition, basta ikaw, yung tao na inutusan ng gobyerno, okay, na para magpatupad ng batas ay pwede kang tawaging pulis, no? Yan po yung ibig sabihin ng salitang pulis. Okay? In the Filipino translation naman, sir, ayan, in the Filipino translation naman, sir, ano naman po yung meron tayo dito? Siyempre, gumawa din tayo ng sarili nating definition. Okay? Pag sinabi nating pulis. Ayan. So, yan po ay isang Filipino translation ng salitang pulis na kung saan, ganun pa rin ang kanyang definasyon. Okay? Ito po yung mga tao na inutusan din po ng ating gobyerno para magpatupad ng batas. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo bago tayo mapunta dito sa susunod na topic? Ayan, pulis pangkalawakan. Ah, pulis pangkalawakan, hayop yan. Ayan, so nagkakaintindihan po ba tayo bago tayo mapunta dito sa sa susunod na topic? Ayan ha, so ulitin natin ha. Pag sinabing pulis, saan talaga sa anong unang salita ang nagbigay ng definition sa kanya? Tinutukoy ba talaga yan sa tao? Ang pag sinabi natin pulis, sa tao ba talaga eh? Okay, hindi, no? Ang tinutukoy niya is yung lugar. Diba? Lugar o kaya yung tinatawag natin gobyerno. Okay, pag sinabi natin police, no, yan lamang ay lugar. Pero pag sinabi natin politia, na nanggaling sa Greek word pa rin, okay, yan naman daw po yung tinatawag nating entire government. No? Yung mismong pamahalaan. Pero pag sinabi nating politia, yan naman po yung tinatawag nating mga namamahala. Okay, sa loob ng gobyerno. Pag police naman, ito na daw talaga okay, yung salita na nagbigay ng definition sa salitang pulis, okay, na nanggaling sa French word, okay, na kung saan ito daw po yung mga tao, okay, na inutusan ng gobyerno para magpatupad ng batas. Okay, pagdating naman dito sa ating bansa, which is the Filipino translation of the word police, ganoon pa rin yung definition. No, binago lang yung spelling. Okay, ang sinabi sir, ito daw po yung mga tao, okay, na inutusan pa rin ng ating gobyerno, inauthorize ng ating gobyerno para magpatupad ng batas. Okay? Ayan, so tandaan po natin yan. Ha? Yan po yung mga salita na pinanggalingan ng salitang pulis. So now sir, let's move on okay, to the policing. Sir, alam na namin yung ibig sabihin ng salitang pulis, no? Okay, kasi sa nabis doon sa definition na nanggaling sa French word, it is the person or it is used to the person who authorized by the government to enforce the law, no? Ibig sabihin ito po pala ay mga tao okay na itunutusan ng ating gobyerno para magpatupad ng batas. Yan yung tinatawag po nating pulis. Okay sir, ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng salitang policy? Sige nga, ano naman ang ibig sabihin ng salitang policy? Sige nga, try natin. Okay, pag sinabi naman natin policing, anong ibig sabihin yan sir? Ano ibig sabihin yan? So, ganito lang yan, no? To control. Okay, to control what? Ayan, so, pansinin nyo kung anong nakalagay sa definition. To control, regulate, or keep in order by use of police. Okay? Mapapansin nyo kung anong nakalagay sa definition. Okay, to control, regulate, or keep in order by use of police. Ibig sabihin, pag sinabi nating police, policing, okay, ito po pala yung mga ginagawang trabaho ng ating mga kapulisan. No? That is policing. Yan, no? Nakalagay na sa definition. Trabaho ng police, to control, okay, regulate, keep in order by use of police. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa na trabaho okay, ng ating mga kapulisan, no, katulad ng mga nakalagay sa kanilang mga mandato to arrest, okay, ano pa sir? Yung tinatawag po nating maintenance, peace and order. Ano pa sir? Yung tinatawag nating patrol. Okay, ano pa? Yung mga tinatawag po nating investigation.
ano pa, traffic control, ayan po ay mga trabaho ng pulis. Ibig sabihin, yang mga yan po ay tinatawag nating mga policing. Okay? That is called policing. That is literally means work of police. No? Pag sinabi po nating policing, okay, it is literally means work, trabaho, no? Work of police. Ayan, police. Okay? So next, sir. Ayan, so alam na natin yan na pag sila magkaiba yan ha. No, pag sinabi nating pulis, iba siya. Ito yung tinatawag nating tao. Okay? Ito yung mga tao, okay, na inutusan ng gobyerno para magpatupad ng batas. Pero pag sinabi po natin policing, tandaan lang natin, policing naman, ang ibig sabihin naman po nito, literal na trabaho ng ating kapulisan. Work of police. Ayan. So ayan po yung pinagkaiba nilang dalawa. Ayan. So nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, nagkakaintindihan po ba tayo? Patingin nga kung nagkakaintindihan. Patingin nga kung nagkakaintindihan tayo. Ayan. Okay. Sige. Sige nga. Okay, so dito tayo, sir, no? Dito naman po tayo sa tinatawag po nating policing theories. Yan. So alam na natin, okay, yung ibig sabihin o definition, okay, ng tinatawag po nating policing, 'di ba? So when we say policing, okay, it is literally means work o police, trabaho, okay, ng ating mga kapulisan. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin pag sinabi nating theories? Ayan, sige nga. Ano naman yung ibig sabihin pag sinabi nating theories? Ayan, 'di ba kung sino yung mga nanonood ng ano dito, ng mga reels, no? Lalong-lalo na doon kay ano, sa reels ni sino ba 'yon? Yung madalas nagpapaliwanag. Okay? Sino ba 'yan yung ano sikat sa Facebook tsaka sa YouTube? Bors Bors. Okay, sino ba 'yon? Yan yung ano yung madalas natin nakikita sa reels. Okay? Sa Hiwaga pala, no? Si Hiwaga. Ayan. Di ba? Mapapansin nyo kung ano, yung mga sinasabi madalas ni Hiwaga pag meron siyang pinapaliwanag. Di ba? Anong ibig sabihin ba talaga, sir, pag sinabi natin theories? Ayan. Ang sabi, di ba, ni Hiwaga, no, mapapansin nyo, sinasabi niya, merong isang nagpapaliwanag o merong isang teorya na nagsasabi, no? Ibig sabihin, pag sinabi pala nating theory, okay, yung ibig sabihin lang pala nito, class, is explanation. Di ba? That is only an explanation. Okay, yan yung tinatawag natin theories. So ngayon, sir, when it comes to the theories, okay, of policing, no, meron po tayong dito dalawang tatandaan. Yung tinatawag po nating home rule, tsaka yung tinatawag po nating continental. Ayan. So sir, ano po ang pinagkaiba pag sinabi po nating home rule, tsaka yung tinatawag nating continental? Ayan. So pag-usapan po natin yan, sir. Ayan. So ano bang nakalagay dito sa definition pag sinabi po natin continental? Okay, ano nakalagay dito? This is the theory, okay, of police service which maintains the police officer are servant of the higher authorities. And also, ayan, they are servant of higher authorities. Okay, this theory prevails in the continental countries like France, Italy, and Spain. So, sir, okay, madalas po palang ginagamit yung tinatawag po nating continental theory sa mga tinatawag continental policing sa mga continental countries din. Okay? So sir, ano bang ibig sabihin pag sinabi po nating continental policing? Ganito lang yung class. Pag sinabi nating continental, okay, ang primary na trabaho ng ating kapulisan dito is pagsilbihan, usundin ang lahat ng kautusan, okay, ng isang taong namumuno, okay, sa kanilang bansa. Okay, ibig sabihin pala, pag sinabi natin continental police, ito po pala yung mga klase ng mga pulis na kung saan ang primary trabaho po nila is sundin, okay, at ipatupad kung ano ang inuutos ng kanilang sa isang taong namumuno sa kanilang bansa. So ibig sabihin, kung ano ang kautusan, halimbawa kung ipa-apply natin dito sa Pilipinas, kung ano ang kautusan, okay, ng ating presidente, yun yung primary nilang sinusunod. Okay? Yun yung primary nilang sinusunod. Sir, ngayon ano ba yung klaseng structure ang meron dito sa tinatawag nating continental? Okay, ganito yung class. Ibig sabihin, okay, kung ang pulis dito, ang klase ng pulis dito sa continental theory is under siya
Okay, it is under directly to the national office, no? Sa pinaka-opisina ng isang bansa. Halimbawa, kung ipapasok po natin siya dito sa Pilipinas, ibig sabihin, okay, kung continental tayo, ibig sabihin ang ating mga kapulisan is under directly, okay, kay Office of the President. Yun yung tinatawag po nating continental. Ganyan po yung instruction nila. Bakit, sir? Kasi ang pangunahing sinusunod kasi dito, class, is yung kautusan, okay, ng isang taong namumuno sa isang bansa. No, that is continental. Okay? So, sir, ano naman po pag sinabi po nating home rule? Ayan. Ayan naman na natin, ha? Continental, ulitin ko lang, ha. Explain lang ulit natin. Pag sinabi nating continental, tatandaan lang natin, ibig sabihin daw dito ang mga kapulisan, okay, is sinusunod primary. Okay, ang pangunahin nilang trabaho is sundin lahat ng kautusan na inuutos ng kanilang ng isang taong namumuno sa isang bansa. Okay, sir, anong klaseng structure po sila? Ibig sabihin under directly. Okay, ang ating mga kapulisan dito sa opisina o sa isang taong namumuno sa isang bansa. No, kung ipapasok natin sa Pilipinas, ibig sabihin, under siya directly kay President or Office of the President. Ganyan po yung structure na tinatawag po nating continental. Ngayon, sir, ano naman po yung tinatawag nating home rule? Ayan. Okay, ano naman po yung tinatawag nating home rule? Sa home rule naman, okay, ano nakalagay sa definition, sir? Okay, the theory of police service which maintains the police officers are servants of the community or the people. This theory prevails in the England and United States. It is also the police service which prevails the country with decentralized form of government. Ngayon, sir, ano naman pong ibig sabihin ng tinatawag po nating home rule? Ayan. So sir, pag sinabi naman po nating home rule, kasi yung kanina, yung continental, under po siya directly sa isang taong namumuno sa isang bansa. Ayan. So ngayon sir, pag sinabi naman po nating home rule, ano po ang nakalagay sa definition? Okay, the police officer are servants. Okay, servants of community or the people. Okay? Sir, ang nakalagay po sa definition is directly under daw sila or servant daw po sila sa tinatawag po nating mga taong naninirahan sa isang bansa o sa isang lugar. Ibig sabihin ba nito is under din ng mga tao yung mga kapulisan? Hindi. Okay? Ibig sabihin lang dito, class. Okay, ganito yan. Ibig sabihin, ang primary na tinatrabaho o primary na trabaho ng ating kapulisan when it comes to the home rule theory is pangalagaan yung mga taong naninirahan sa isang lugar. So ngayon sir, kung ang structure ng isa sa continental theory is under po siya directly sa pinaka-head office ng isang bansa. Ngayon, saan naman po under ang ating mga kapulisan dito? Okay, nakalagay dito sa definition sa panghuli, it is also the police service prevails the country with decentralized form of the government. Ano pong ibig sabihin niyan, class? Ibig sabihin, okay, yung bawat city o kaya municipality naman dito, when it comes to the home rule theory, ibig sabihin yung mga mayor, yung mga governor, is meron po silang kapangyarihan para utusan ang mga kapulisan. Okay? Kung ibig sabihin, kung yung kanina sa continental, it is under the national office, yung isa naman, okay, under naman siya doon sa tinatawag po nating local government, no? From national government, that is continental, yung isa naman, under po siya sa local government. So, ibig sabihin, okay, ang namumuno sa kanila o yung may kapangyarihan sa kanila para pakilusin, okay, yung mga kapulisan dito pagdating sa home rule is yung mga tinatawag po nating mayors o kaya yung mga tinatawag nating governors, okay, which is the head of the city or municipality. Ayan po yung pinagkaiba nila. Ano? That is the difference between home rule tsaka continental. Ayan. So nagkakaintindihan po ba tayo? Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, so ayan po yung pinagkaiba nilang dalawa, no? Pag sinabi nating continental, ulitin lang natin ha. Pag sinabi nating continental, okay, ang mga kapulisan po dito is under po sila directly, okay, to the national government, no? Ang pangunahing trabaho nila is sundin lahat ng kautusan, okay, lahat ng gustong mangyari ng presidente sa isang bansa. Okay? Pag sinabi naman po nating home rule, tatandaan po natin, it is under directly. Okay?
Ayan. Okay, it is under directly, no, to the local government. Okay? At ang meron naman pong kapangyarihan sa ating mga kapulisan dito is walang iba kundi yung tinatawag po nating mga mayors o kaya governors. No? Ayan po yung pinagkaiba nilang dalawa. Ayan. So nagkakaintindihan po ba tayo? Nagkakaintindihan po ba tayo? Ayan, sulat natin ha. Okay? Ayan, gamitin natin yung chat box nga para magkaliwanagan tayo. Gamitin natin yung chat box. Ayan, ayan. Ayan. Ayan, si Merto yung maingay dito, no? Okay? So, sulat natin ha para mas magkaintindihan tayo. Okay? Ayan. So, pag sinabi po nating national government, no, national government, under niya directly yung tinatawag po nating police. Ayan. So, ibig sabihin, sir, these structures, yan po yung example ng tinatawag po nating continental. No? Continental. Okay, pero pag sinabi po nating under po siya ng tinatawag po nating local government, okay, yung ating kapulisan, yan naman po yung extra structure, okay, na example ng ating home rule. Home rule. Okay? So nagkakaintindihan po ba dito? Maliwanag po ba? Maliwanag po ba? Okay? Yeah. So next, sir, let's move on to the concept, okay, of police service. Ayan. Okay, concept of police service. Kanina napag-usapan na po natin yung tinatawag po nating theory. No, meron na tayong tinatawag na theory. Ayan. So pag sinabi natin theory, 'di ba, explanation lang po siya kung paano ba nagtatrabaho o kung paano ba ginagawa yung ng mga kapulisan yung kanilang mga trabaho. Okay, dito naman, kaya ang pag-uusapan naman po natin dito, pag sinabi po kasi nating concept, ano bang ibig sabihin pag sinabi nating concept? Ha? Na, ang concept naman, ganito naman po yan. Okay? Pag sinabi natin concept, ibig sabihin lang dito is meron tayong sinusundan o kaya meron po tayong pinaggagayahan. No? Halimbawa, sa mga motor natin. Ano ba yung mga motor natin dyan? Diba? Meron tayong mga ginagamit o ginagaya mga concept. Okay? Meron tayong tinatawag na, polio concept. No? Merong tinatawag na Thai concept. Ano pa? Okay, Malaysian concept, 'di ba? Meron tayong concept na ginagaya. So pag sinabi kasi natin concept, ibig sabihin lang nito, meron po tayong sinusundan o kaya meron tayong pinaggagayahan. Okay, so there are two concept of police service. Ano-ano po yan, sir? Yan yung tinatawag nating old police service at yung tinatawag nating modern police service. Ngayon, ano ang pinagkaiba po nilang dalawa? Ayan. Okay, so sir, pag sinabi po nating old police service, okay? Ayan. Anong nakalagay dito? States that the yardsticks of police proficiency or efficiency, okay, is relies on the numbers of arrests. Ano pong ibig sabihin niyan? Ganito lang yan. Okay? Sir, ano bang ibig sabihin pag sinabi po nating yardstick? Ayan, yardstick. Pag sinabi po nating yardstick class, isa lang po siyang measurement. Ayan, measurement. Okay, kung sa Tagalog, yan yung tinatawag nating sukatan. Sukatan. Okay? Sir, ngayon, ano po ba ang pinag-uusapan dito pag sinabi po nating all police service? Ganito lang yan. Ang sukatan daw, ang yardstick daw ng kagalingan, okay, talinuhan, kasipagan ng mga kapulisan ay nakabase daw po sa kung gaano kadami ang mga naaresto. Ayan. Number of arrests. Okay? So, ibig sabihin, in old police service, pag ang isang pulis o kaya yung mga kapulisan sa isang bansa o sa isang lugar, once na marami daw silang naaresto, marami daw silang nahuli, marami daw silang nadakip, automatic, no? Matatawag natin itong mga magagaling na klase ng pulis. Okay, bakit sir? Ang dami nyo kasi naaresto, no? Okay? Yan yung sinusunod when it comes old police service, no? Okay, yan yung sinusunod pagdating dito sa old police service. Pag ang mga kapulisan diyan, mas marami po silang naaresto, mas marami silang nahuli, at mas marami po silang naipakulong, ibig sabihin daw, magagaling ang mga kapulisan dito. Kasi ang kanilang kagalingan, nakabase po yan sa dami ng mga nahuli
Okay, sa dami ng mga naipakulong, sa dami ng mga naaresto. Yan yung tinatawag po nating old police service. Okay, ngayon sir, pag tinanong kayo, ano po kaya ang instrumento or the sole instrument used in old police service para matugunan nila yung ganyang klaseng trabaho. Na kung saan, mang-aresto ng mga lumalabag sa batas para masabihan tayo na magaling tayo. Ayan. So sir, what is the sole instrument used in old police service? So tandaan natin ha, they are using punishment. Punishment. Okay, it is the sole instrument, okay, instrument of crime control. Ayan. So, ayan po yung sinasabi nating old police service. Okay? Bakit may retribution dyan? Napunta kang Korad ah. Ay, napunta kang Korad ah. Ayan. Okay. Okay? So yan yung tinatawag po nating old police service. No? Ulitin lang natin ha. Pag sinabi nating old police service, ang sukatan daw ng kagalingan, katalinuhan, kasipagan ng mga kapulisan dito ay nakabase daw sa dami ng mga naaresto. Okay? Number of arrests. Okay? Pag tinanong naman kayo, ano po ang sole instrument na ginagamit para dito sa tinatawag po nating old police service, they are using punishment. Okay? Kasi kinukulong nila, inaaresto nila, kinukulong nila, okay, para mas marami ang may papakulong, mas magaling ang ating mga kapulisan. Mas magaling tayo. That is the old police service. Ngayon, sir, alam na natin dito sa tinatawag nating old police service no? Alam na natin yung kung anong sukatan ng kagalingan ng mga kapulisan dito. Ngayon, pagdating naman dito sa tinatawag po nating modern police service, ano naman po ang basehan nila? Okay, ano naman po yung sukatan nila, no? Ano naman po yung measurement nila sa kagalingan ng mga kapulisan? Ayan, nakalagay dito sa definition, di ba? States, that the yardstick, ayun na naman, nakita na naman natin yung yardstick na yan. So, alam na natin yung ibig sabihin ng yardstick, di ba? Sukatan, okay, measurement. Ngayon, sir, ano naman daw ang sukatan, ng isang bansa para masabi natin na magagaling ang kanilang mga kapulisan? Ang sukatan daw nila is what? Absence of crime. No? Absence of crime. Pag sinabi nating absence of crime, sa isang bansa, once na walang nahuli, walang na-record na krimen, ang ating mga kapulisan, ibig sabihin, yun ang kanilang basihan. Okay? Ibig sabihin, ang kanilang mga kapulisan ay magagaling, masisipag, matyaga. Bakit? Wala tayo nahuli, ibig sabihin, effective yung ginagawa nating trabaho. Ganyan yung tinatawag nating modern police service. Okay? Then yung tinatawag po nating modern police service. Okay? Nagkakaintindihan po ba yung pinagkaiba nilang dalawa? Okay? Nagkakaintindihan po ba yung pinagkaiba ng dalawa? Yung tinatawag nating continental tsaka yung tinatawag nating modern. Sagot, sagot. Ayan. Okay? So, tandaan lang natin. Ayan. Ang basehan dito is absence of crime. Pag wala kaming nahuli, wala kaming na-record na krimen nitong araw, nitong linggo, o nitong buwan, ibig sabihin magagaling kami. Talagang sinisipagan natin. No? Talagang sinisipagan namin. Okay? Na ipatupad yung mga dapat ipatupad. Okay? Para mapanatili natin na walang krimen na mangyayari. No? That is the modern police service. No? Yan po yung tinatawag nating modern police service. Ngayon sir, pag tinanong kayo, okay, para magampanan namin yung gantong klaseng trabaho, no? Katulad kanina, 'di ba? Ang sole instrument na ginagamit sa sa old police service is yung tinatawag po nating punishment. Dito naman, ano naman po ang ginagamit nila para mapanatili po nila yung kaayusan na walang krimen na nangyayari sa isang lugar. Okay? They are using what? What is the sole instrument? Ito naman, ang ginagamit naman po nila dito, class, is yung tinatawag po natin crime prevention. Crime prevention.
Okay? That is the sole instrument used in modern police service. Ngayon, sir, pag tinanong kayo, saang bansa po ba nagmula o nagsimula yung tinatawag nating modern police service? Okay? Sinimulan kasi yan ng isang tao na matatagpuan po natin sa United Kingdom. Okay? No, sa UK. So diyan po nag-umpisa yung tinatawag po nating modern policing. Okay, modern policing. Okay. Ngayon sir, sino naman po ang kilalang tao na yan, no? Ang kilalang taong yan, class, kinilala po siya as a father of modern police system. Okay, father of modern modern policing system. No, policing system. So sir, sino po yan? Okay? Sino po yan? Sige nga, kung familiar kayo. Okay, sa mga criminology dyan. Okay, sino kaya yan? Sino kaya yan? Kilala nyo? Okay, the mother of... Yan. Okay, tindi mo. Yan. Yan si Brian Solomon. No? Brian, okay, Solomon. Brian Solomon. Very good yan. No? Very good yan. Okay, pag yan yung sinagot mo no, sa PNP entrance examination, no, asahan mo na, no, lista mo na yung pangalan mo sa mga bagsak. Okay. Lista mo na yung mga pangalan mo sa mga bagsak. Okay? Sir, sino po yan? Hindi mabura. Ayan. Okay, sino po yan? No? Siya po si Sir Robert Peels. Yes, siya po si Sir Robert Peel. No, siya po ang nagpasimula ng tinatawag po nating modern policing system pagdating sa United Kingdom. Ngayon, sir, okay, ano po ang tawag, no? Ano po ang tawag sa kanyang mga sa kanilang mga pulis diyan, no? Okay, ang tawag po sa kanila o tinawag po sila o binansagan po sila as the Babis. As the Babis. Okay, the Babis Police. Yan, binansagan po sila as the Babis Police. Okay, so diyan po nagsimula yung tinatawag po nating modern policing systems no sa United Kingdom. So ulitin lang natin bago po tayo mapunta sa susunod na topic. Ayan. Sir, ano nga po ulit yung tinatawag nating concept? So tandaan lang natin ha, when we say concept, pinagmulan o kaya pinagmulan tuloy. Yung tinatawag nating concept, when we say concept, ito po yung mga pinaggayahan, no? Mga sinusundan o kaya ginagayahan. Okay, so sir, meron po tayong tinatawag na old police service. So when we say old police service, sir, ano po ang kanilang sukatan para sa isang pulis na magaling, kapulisang magagaling, efficiency of the police o proficiency of the police? Okay, ano po ang kanilang sukatan dito? Ang sukatan nila is yung tinatawag po nating numbers of arrest. Okay? Pag marami ang naaresto, mas marami ang naipakulong, automatic no, anong mangyayari? Okay, automatic anong mangyayari? Magaling sila kung titingnan, no. Ito yung mga magagaling na kapulisan. Okay? That is old police service, no? Pag tinanong naman kayo, sir, what is the sole instrument used in the old police service? They are using punishment, no? Para magampanan nila yung ganyang klaseng trabaho. Pangalawa, andito rin po yung tinatawag nating modern police service. So when we say modern police service, sir, ano naman po ito? Okay? Ang sukatan naman ng kapulisan dito, para masabi po silang magagaling, matatalino, masisipag, ay nakabase naman po yan sa tinatawag nating absence of crime. No, ibig sabihin, pag walang krimen na nai-record ngayong araw, ngayong linggo, o kaya ngayong buwan, automatic tayo po ay magagaling. No? Sila po ay magagaling. Talagang ginagawa nila yung trabaho nila kasi wala tayong na-record na krimen. No? Walang naitalang krimen sa isang lugar. Ngayon, sir, pag tinanong kayo what is the sole instrument used in the modern police service, yan po yung tinatawag nating crime prevention. Pag tinanong naman kayo, saan po yan nagsimula? United Kingdom. Diyan po nagsimula yung tinatawag po nating modern policing. Ngayon, sir, sino po ang kilalang taong nagpasimuno dyan? Yan po yung tinatawag nating si Sir Robert Peel. No? Nakinilala po siya as a father of modern policing system. Okay? At ang tawag sa kanilang mga kapulisan dyan ay tinawag po silang mga the Babis Police. Okay? Or Babis Police. Okay? So, nagkakaintindihan po ba tayo rito?
Yan, nagkakaintindihan po ba tayo dito? Yan, patingin nga. Yan. Ang ano na ito ni ano no? Okay, ang active dito ni Merto. Nakalakan yan, no? Lakan. Police Lieutenant Joshua Merto, di ba? Police Lieutenant na nagtitake pa ng PNP entrance examination. Ganyang kalupit yan. si, si Merto. Diba? Police Lieutenant na, ayan, magtitake pa ng PNP entrance examination. Okay. So dito tayo. Okay, dito tayo. Okay? So susunod na topic, no? Policing function. Ayan, sa policing function na tayo. Wait lang nga. Sino to? Okay? Ayan. So when we say policing function, sir, ano naman to, no? Meron lang tayo ditong dalawang meron lang tayo ditong dalawang tatandaan. Ay actually there are three, no? Meron po tayong tatlong tatandaan when it comes to the policing function. So pag sinabi nating function, okay, diyan po nakahati-hati o nadi-divide yung kanilang mga trabaho. Para saan ba ako? Pag halimbawa ako ay pumasok sa loob ng kapulisan, no? Saan ba talaga okay, ano ba ang focus ko sa aking trabaho? Para saan yung ano ko dito, ginagawa ko dito, at para kanino yung ginagawa ko. No, diyan po natin mapag-uusapan yung tinatawag nating policing functions. Okay? So una sir, pag-usapan po muna natin yung tinatawag nating line function. Sir, ano pong klaseng mga kapulisan yan pag sinabi nating line function? Ganito lang yan. Ano nakalagay sa definition, sir? Carries out the purpose of the police department and deals directly with the community. Anong ibig sabihin nito? Okay, anong ibig sabihin nito? Pag sinabi nating line function, ito daw po yung mga klase ng pulis, okay, na kung saan ginagawa yung tinatawag po nating actual, okay, actual police work. Yan, actual police work. No, ito po daw yung mga tinatawag nating klase ng mga kapulisan na ginagawa yung mga tinatawag nating actual police work. At directly nilang binibigay ang kanilang trabaho doon sa tinatawag po nating community. Okay? Yan. So ibig sabihin, sir, yung mga pulis pala na madalas po nating nakikita sa labas o madalas po nating nakikita sa field, nagkakandak ng patrol, nagkakandak ng investigation, ano pa sir? Nagkakandak ng tinatawag nating community relation, ano pa sir? Visitation, seminars, sila daw po pala ang tinatawag nating mga line function. Bakit? Directly po kasi nilang binibigay ang kanilang serbisyo sa ating komunidad, no? Kaya pala pag may nakikita tayong pulis sa labas, okay? Nagda-drive ng motor, no? Member ng tinatawag nating highway patrol group o kaya member ng tinatawag nating special action force. Ano pa sir? Member ng tinatawag nating civil security group, no? Ano pa? Yung member ng tinatawag po nating ano pa? SOCO, di ba? Or forensic group, ibig sabihin sila pala ay tinatawag nating mga line function. Bakit? Actual kasi natin nakikita yung mga yan. Gumagawa talaga ng trabaho ng ating mga kapulisan, yung actual work of the police. Okay, and ano pa sir? Madalas po natin nakikita sa labas kasi ang primary na pinagsisilbihan nila is yung mga tao, okay, na nasa loob, na nasa komunidad. No, that is the line function. No, yan po yung tinatawag nating line function. Okay, sumunod sir, ano naman po yung tinatawag nating staff function? Yan. Ano naman po yung tinatawag nating staff function? Pag sinabi naman nating staff function, ganito naman yan, class. Okay, ganito naman yan. Pag sinabi naman nating staff function, ano nakalagay sa definition? Those that are carried out by the staff personnel. Okay, anong alalay? Loko-loko. No? Anong alalay? Ano yan? Yung mga nasa field, yung mga tinatawag nating line function is ano sila, prinsipe sila. Ito mga alagad, gano'n. Okay, malinaw no. Alalay ng nasa field. So very good. Okay, kala ko ginawa mong alagad eh. Okay, magkaiba yun ha. Okay, so ito.
Pag sinabi nating staff function, okay, para saan naman yung mga pulis na to? Itong pulis na to, class, pulis din sila, pero hindi po natin yan madalas nakikita sa field. No, hindi po natin yan madalas nakikita sa labas. Okay, nasa iba't ibang klaseng opisina po yan ng ating kapulisan, no? Matatagpuan po natin yan sa National Office, sa National Headquarters Office, Regional Office, ano pa sir? District Office, Provincial Office, o kaya nasa loob ng tinatawag nating opisina ng ng city or municipality station, no, nasa loob po 'yan madalas. Okay? Nasa loob po 'yan madalas. No, 'yan po yung mga yun po yung mga naka-assign sa tinatawag nating chaplain service. Diba? Ano pa sir, yung tinatawag nating logistics service. Okay? Ano pa sir, yung tinatawag nating controllership service, no, yung mga nagpapasahod sa mga kapulisan. Ngayon, ano ba ang trabaho nila? Kung kanina, okay? Kung kanina, ang line function, sila yung gumagawa ng mga actual police work, mga trabaho na literal na nakikita po talaga natin na ginagawa ng mga kapulisan at binibigay po nila directly yan sa tinatawag nating community. Ito naman, iba. Sila po yung mga police na madalas nakikita natin sa loob ng office. Okay, yun yung mga madalas na gumagawa ng mga office work ng ating mga kapulisan. Nagpapasahod ng mga kapulisan. Okay? Ano pa sir? Nagde-distribute ng mga gamit ng mga kapulisan katulad ng tinatawag nating logistic. Okay? O kaya pag halimbawa mayroong mga sugatang pulis, sila po yung mga nagagamot, no? Health service, di ba? Ano pa sir? Yung tinatawag po nating no, yung tinatawag po nating mga spiritual life ng mga kapulisan natin para nagpapayo sa ating mga kapulisan. Yan naman po yung tinatawag nating mga chaplain service, di ba? Okay sir. Ngayon, ano ang purpose nila? Bakit sila ginawa dyan? No? Ano po ang pinaka-function nila? Bakit sila nilagay dyan? Ang function naman po nila, class, ang pinaka-function naman po nila is para tulungan yung mga tao o yung mga pulis na nagsisilbi sa ating mga komunidad. Okay, sa community na tinatawag. Okay, halimbawa, sir, kung ang isang line officer ay kulang ng gamit, saan siya kukuha? Malamang kukuha siya doon sa tinatawag nating logistic, di ba? So sir, ang logistic is part of staff function, no? Part of staff function. Okay, pag halimbawa sir, nagkulang kami sa sa tao, no, kailangan nila mag-recruit ulit, di ba? Okay, at ang magre-recruit po niyan is yung mga pulis na nakalagay sa staff function. So ibig sabihin, ginawa po sila para magkaroon ng tinatawag po nating alalay, katulad ng sinabi ni Merto, di ba? Magkaroon ng alalay yung ating mga kapulisan na nagsisilbi sa tinatawag po nating field. Okay? So ginawa po sila para magkaroon ng tinatawag po nating magkaroon ng tinatawag po nating tinatawag po nating backup, no? O kaya may kailangan sila, ito po ang mga magpo-provide, di ba? Yan yung tinatawag nating staff function, no? Okay, ibig sabihin sir, binibigay po nila ang kanilang serbisyo doon sa tinatawag nating line function. Ayan, line function. So ayan po yung pinagkaiba nilang dalawa. Okay? Yung line function, yan yung mga nagumagawa na tinatawag nating actual police work. Okay, yung staff function naman, yan naman po yung gumagawa ng mga tinatawag nating office work na kung saan sila po ang gumagawa ng trabaho para mabigyan po nila ng alalay, o mabigyan po nila ng tinatawag po nating serbisyo ang mga line function. Para makapagtrabaho ng maayos si line function, kailangan niya magbigay ng serbisyo. Okay? Katulad po ng pagpo-provide ng mga gamit, ng mga tao, ng pera na kailangan kailangan sa operation na gagawin ng line function, no, sila po ang gumagawa niyan, no. Ayan po yung pinagkaiba nilang dalawa. Pero mga pulis yan ha, parehas po silang pulis. Magkaiba lang po sila ng opisina o kaya magkaiba lang po sila ng ng field kung saan sila na-assign. Yung isa na tinatawag natin staff function, madalas po natin nakikita yan sa opisina, sa office ng ating mga PNP. Okay? Ano pa sir? Pag line function naman, yan po yung mga pulis na madalas natin nakikita sa labas, no? Nagkakandak na tinatawag nating patrol, investigation, no? Ano pa sir? Community gathering, seminars,
Okay, community relation, no? Yan po yung mga tinatawag nating mga line function kasi binibigay talaga nila directly okay sa komunidad yung kanilang serbisyo. No, ayan po yung pinagkaiba nilang dalawa. Nagkakaintindihan po ba tayo dito? Okay, nagkakaintindihan po ba tayo dito? Ayan. Okay? So para mas maano, para mas maintindihan pa natin, no? Ayan na natin i-summarize natin. Okay, summarize natin. Ayan. Okay? So, unahin natin yung tinatawag muna nating line function. Ayan. Line function. Okay, sir? Anong klaseng mga kapulisan nga ito? Ito yung mga pulis okay, na madalas ginagawa yung tinatawag nating actual okay, actual police work. No, actual police work. Okay? So sir, kanino po nila binibigay ang kanilang serbisyo? Directly po nila yung binibigay sa tinatawag po nating community. Okay? Ano pa sir? Yung staff function naman na tinatawag, anong klaseng pulis naman sila? Sila naman po ay madalas nakikita natin sa loob ng opisina. Okay, sa loob ng opisina. National office, regional office, district office, provincial office, o kaya doon sa tinatawag nating city or municipality stations office. Okay, yan po sila madalas. No, ngayon sir, saan po naman nila binibigay ang kanilang serbisyo? Binibigay naman po nila yan sa tinatawag po nating line function. Line function. Okay? Para makapagtrabaho ng maayos at makapagbigay ng serbisyo ng maayos ang ating mga kapulisan na nakalagay sa line function, okay, para mabigyan nila ng serbisyo yung community ng maayos, kailangan ko okay, ng alalay na nanggaling sa staff function. Okay? So sir, ano po yung isa? Ito naman is tinatawag po natin tong auxiliary function. Okay, auxiliary function. So sir, yan po ba ay mga pulis? Yan po ba ay mga pulis? Yan po ba ay mga pulis? Ha? Okay, ang auxiliary function classes, hindi po sila pulis, no? Ginawa sila, okay, ginawa po sila para meron pong alalay naman yung dalawa, no? Para merong alalay yung dalawa. So, ibig sabihin, sir, ginawa po sila para doon sa tinatawag po nating line and staff. Ayan, line and staff. Okay? Pag halimbawa, okay, nagkaroon ng tinatawag nating problema yung line function, nasira yung mga mobile nila, o kaya nasira yung mga gamit nila. Okay, sir, kanino po nila ipapagawa yan? No? Kanino po nila ilalapit yan para maging maayos yan? Okay? Halimbawa, sir, nasira yung sasakyan na ginagamit ng ating mga kapulisan na nagkakandak ng patrol. No? Wala ka naman sigurong pulis na nakikita, naka-uniforme, naka-gowa, tapos nagpupukpok ng okay, ng sasakyan sa ilalim ng sasakyan, no? Wala ka naman siguro nakikita ng ganun, di ba? Okay, sir, ang gumagawa kasi niyan is yung mga tinatawag nating auxiliary function. Okay? Yan, sila po ang kumikilos niyan. Ganun din pag sinabi nating staff function, di ba? Pag sinabi nating staff function, yan po yung mga pulis na madalas natin nakikita sa loob ng opisina. Okay, sir. Paano naman kumikilos yung mga auxiliary function niyan? Yan naman yung mga nagme-maintenance okay, ng mga kagamitan sa loob ng mga office ng ating PNP. Halimbawa, sir, nasira yung printer, o kaya nagkaroon ng power failure, no? Halimbawa, may nakikita ka na bang pulis na naka-uniforme, no, naka-gowa, no, nasira yung nagkaroon ng power failure, nawala ng kuryente, may nakikita ka na bang pulis na umakyat ng poste? 'Di ba wala? Okay? Kasi ang gumagawa niyan is yung tinatawag nating mga auxiliary function. No? Okay? So sir, ibig sabihin, ginawa ang auxiliary function para doon sa tinatawag nating maintenance. Maintenance. Okay? So ayan po. Okay, yung tinatawag nating auxiliary, no? Yan. Madalas po silang tinatawag ng mga NUP. Okay, o kaya yung mga tinatawag nating non-uniform personnel. Madalas po silang tinatawag ng mga NUP or yung tinatawag nating mga non-uniform personnel. Nagkakaintindihan po ba tayo rito? Okay, nagkakaintindihan po ba tayo rito? Ayan. Okay. Ayos, ayos. Okay, okay po ba tayo dyan?
Ayan. Okay, naka-online pa naman tayo, no? Okay, pag may natulog dyan, no, babagsakan ng isang malaking truck na nanggaling sa Iran ang kanilang mga bahay. Okay, kaya huwag kayo matutulog ha. Truck ang babagsak sa inyo, hindi missile. Okay, pag may natulog dyan, tingnan nyo. Okay, okay, yung missile na nanggaling sa SRL o kaya sa USA, babagsak sa bahay nyo, no? Pagpapikit pa lang yung mata nyo, no? Okay, babagsak na agad yan. Kaya huwag kayo matutulog dyan. Okay, okay, okay. Kaya huwag kayo matutulog dyan. Walang pipikit. Ayan. Okay, so nagkakaintindihan po ba tayo rito? Maayos po ba? Malinaw po ba? Ano daw? Wala pong kabebe time. Aray ko. Yun yung masakit, no? Walang kabebe time. Ayan, nagkakaintindihan po ba tayo dito? Wala po bang ano, no? Wala po bang tanong, clarification? Okay? Wala bang tanong ba kayo dyan? Ayaw niyong magtanong? Tapon ko to. Ayaw magtanong? Tapon ko to. Okay na ba tayo? Nagkakaintindihan po ba? Okay. Yung iba, yung iba. Okay po, Sir Alden. Na ano ko na naman. Huwag mo ibubunyag yung tunay kong pangalan. Malalaman nila nakambal ko si Alden Richard. Okay. So dito tayo. Okay, so nagkakaintindihan na tayo dito na. Okay na. Okay, dito tayo sir sa okay, Philippine Policing Evolution. Okay? So dito naman, ano naman yung mga pag-uusapan natin dito? Okay, ang pag-uusapan naman natin dito, class, kung paano ba nagkaroon ng pulis o paano ba nagsimula yung pulis dito sa ating bansa. Ayan. Okay? Paano ba siya, ano ba ang pinanggalingan talaga niya? Ayan. Una muna, andyan yung tinatawag nating Spanish period. Okay? When we say Spain or Espanya, ito yung unang bansang nanakop sa Pilipinas. Okay? Ito yung unang bansang sumugod, okay, sa Pilipinas. Ngayon, sir, ano po ba ang malaking ah okay, ano po ba ang malaking naidulot ng Espanya dito sa ating bansa sa ating mga kapulisan? Okay? Bago kasi magkaroon kasi ng tinatawag nating PNP class, sila kasi ang pinakauna. No, nagkaroon muna tayo ng tinatawag nating Spanish era. Okay, unang bansang nanakop, okay, sa ating bansa. Pangalawa, nung tapos na silang manakop sa ating bansa, sumunod naman yung mga Amerikano. Okay, nagkaroon po tayo ng tinatawag nating American period. Okay? After ng Amerikano, sumunod naman yung mga tinatawag nating mga blur. Ayan, pag nanood ka ng bold nila, no, hindi mo masyadong makita kasi naka-blur, 'di ba? Okay, yan yung mga tinatawag nating Japanese.